Habang gigil sila sa brut-brut daw, eto chill lang nakapisay. Habang gigil sila sa brut-brut daw, eto chill lang nakapisay. Nakapisay, 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 nakapisay. Habang gigil sila sa brut-brut daw, eto chill lang nakapisay. What up, loved ones? What it do? Yeah. Check game, man. I'm with the motherfucking party movement all the way from LA to motherfucking Pinas. Shout out, homeboy. You know what I mean? Yeah. So we got a special appearance today. Celebrity appearance, man. We got motherfucking Too High and shit, man. Yeah. Nagulat ako dun. Mas celebrity itong pare ko, pare. Isang karangalan, pare. Siyempre, party movement. We got the homeboy. You know what I mean? And then the other homeboy, which remains to be secret muna sa ngayon. Pero by the way, siyempre, the usual homeboy, party third, you know what I mean? And motherfucking Neko Shanti. Yeah. So ito pong real quick po, itong party movement po to, dito pagalingan ng artista ng katarantaduhan or mga kapegian. Pagalingan po to ng sino yung pinakatotoo, sino yung pinamagaling. You know what I mean? Yeah, party movement. So anyways, what's up, pare? Kamusta, man? Kamusta? Masaya, pare, na makabalik ulit dito sa inyong spot, pare, sa pangalawang pagkakataon, pare. At alam mo, nakikita ko, pare, ang Mano Community at pare movement, pare, lalo na malakas. At masaya ako makita si paring third ulit dito, pare, at ang ibang mga pare natin. Kasama ko to, pare, si paring Paul Chiga ko, may paring Adi. Kain kaming LA, pare, lumipad sabay-sabay dito. Pangarap ko lang lahat yung pre, may makasabay ng mga taong alam mo yun na talagang nandyan, naniniwala sa'yo pre sa mga kung ano man yung pangarap o trip mo pre, nandyan sila talagang sa mga kanila pre. Man, life is beautiful, bro. Kamusta naman ang pag-uwi nyo? Kamusta naman ang Pilipinas? Ayun pare, napakanta nun. Yeah, pare, masabi ko lang pare, talagang grabe dito pare. Masyadong malakas ang mga tao pre, dahil paano ko ba nito? Pare, auntie ko nga pala galing pare, magpakilala ka pare, dahil ako gusto ko ng kwento pre, pero pipigilan mo na. Masyado siyang pre. Yeah. What are we talking about sa pag-uwi dito sa Pilipinas? It's been for me parang ano siya, isang malaking revelation, man. Because you know, growing up in US, I've always represented Pinoy shit, you know, and but I didn't know what I was repping, you know, until like, you know, tinama ako ng mga pare natin dito, you know, showed me what Philippines hood looked like. Because, you know, like I considered myself as a hood guy back where I was from, but it's a different jungle. First time niya dito, pare. First time niya, yung pag-uwi namin, first time niya umano ng taho na may bit. Alam mo yan, lahat. First time niya yung, kung ano man yung mga yun. Tapos dinala ko to sa jungle, pare. Yung sa, alam mo yun, sa kagubatan ng kamay nilaan. Alam mo na, pare, sa mga iskinitang hindi mo mapapasukan basta-basta. Nakita niya, pare. At yeah, pare, tuloy mo, pare. Para mas, ano natin. So you was born there? No. I was born in Cavite, actually. Okay. Came from a poor family. I believe my dad had like a stock in Coke already. But like, it's not like we moved to US rich. Hell no, we were just able to go. But you know, we straight up landed in the hood over there. So, ang mga panahon na yun, hindi pa uso yung English sa school, bro. So, dumating ako dun, no read, no write, man. So, you know, like I was getting bullied back home, and it wasn't, you know, you had to get tough fast, because, you know, they'll pick on you. Kasi tayo mga Pinoy over there, you know, like, we're always getting viewed as the nice people. Lagi tayong nakangiti kahit wala naman nakakatawa. Lagi tayong tumatango kahit hindi naman tayo tinatanguan. Lagi tayo, you know, like it's we always have to prove ourselves. You know, it was never a time where like, you know, una tayo sa linya. You know, we had to prove ourselves all the way up. You know, and like that's what we are. We're resilient people. You know, na
just magaling tayo eh, kaya pinipigilan nila yung pagano natin. I mean, like, and you know, it's I get to see that like firsthand. I feel like, you know, seeing the streets on both sides and talking about like, you know, it's sabi ko nga sa kanila, it's quite an experience. There was never a time where like I had to tuck my chain in everywhere kasi iniisip ko kung tapang-tapang lang. Kung agawin nila. But, you know, like, it's a different concept here, bro. Yung iniisip mo na kalaban mo, hindi yun ang kalaban mo, man. And, you know, I was taught a very valuable lesson in such a short time here. Ilang araw pa lang tayo dito? A week? Yeah, just a little bit over a week. 10 days. And then you took them straight to the motherfucking slum. Oh yeah, shit, 4 days pa. Sabi ko, di ako magpakali-pali. Sabi ko, tanghaling tapat. Anong ginagawa ko sa pare? Sabi ko, pre, labas tayo. Punta tayo sa mga, yun nga, sa hood namin, pare, sa mga ibang part lang na ano. And then, hindi mo akalain kung ano ang pwede mangyari sa'yo. Kasi nga, pare, yun yung kinalakihan mong mundo eh. Akala mo, fit ka pa din doon ka pa din, mga tao hindi nagbabago, yun pa rin sila. Kala mo, bumalik ka sa time machine, hehehe ka lang, kikita mo yung mga mukha nila. Pero parang hindi, iba na ang lahat. Iba, may nangangailangan. May taong ganito, may taong galit sa'yo, may taong, what the fuck? Kikita ko naman itong mukhang to, di ba? Buhay na buhay ito, ako ganito, di ba? Di mo alam, pare, kung ang takbo ng mga tao, pre, lalo sa panahon ngayon, pre, sobrang, ayaw ko sabihin, pre, pero sobrang fucked up ng bansa natin, pre, sobrang, ang sakit ng puso ko, pre, para sabihin yung, pre, talagang, oh my God, pre, talagang inano tayo, pre, winawalang niya talaga tayo. Face to face, pre, talagang kahit saan ako man, shit, papa. And me, oh man, puso. Kasi ano pala, I feel like that you outgrew the hood. And not in a bad way. Not in a bad way. Once the hood is in you, the hood's in you, you know. But at the same time, ang totoo man is, no single person here can change the world. You know, it takes, you know, like a movement. Real, you know, like a real body movement. Real body movement, like, you know, be solid with each other. Like, ang problema tol na nakita ko is like, you know, it's you built the hood, but kahit na sino pang hari, man, pagka umalis yan sa trono niya, may uupo. And it's like, once you leave the hood, bro, the hood's gonna continue. Hindi ka kakulangan, man. Meron papalit sa pwesto mo. You know, and it's like, you know, we have to understand that sometimes, like, you know what I'm saying, like, we love the hood, but in a sense, bro, like, we have to keep moving up, you know, reach back down once you reach the level that you want. You know, like, if you know who you are and what you stand up for, then no explanation needed. You know, like, but if, you know, sometimes in order to go up, may iwan ka talaga. You know, hindi mo kaya dalhin lahat. Otherwise, you're carrying too much weight and nobody can move up. Gusto mo talaga, pare, kasi nasa loob mo yung pre na, di pare, ito yung lugar ko, ito yung, dito ko hinulme. Sama ko yung taong to dahil siya yung, dito rin ako natuto alam mo yun, may mga ganun ka mentality pag nasa ganung lugar ka, hindi mo matatanggal yun. At talagang yun nga, darating ang punto, pare, ay magugulat ka talaga, paparanas sa'yo ng mundong to kung ano yung halaga ng buhay dahil parang ang hirap bitbitin ng mga taong minsan nakakala mo talaga andyan din sila para sa'yo, pero parang hindi, iba pala plano nila, pare. Paring Tuhay, may ano lang ako. Pwede bang ma-differentiate mo yung in one sentence yung Pilipinas na nadatnan nyo ngayon na pagbalik nyo ng Pilipinas? One sentence. Kahit po yung one sentence siguro. Hindi, ano, yung ano lang, kung ano yung pwede mong masabi, differentiate mo lang yung Pilipinas ngayon. Oo, parang ano, pre, basta ako, masakit, pare, ganun, masakit siya, pre, masakit, nasasaktan ako, ganun. Kasi pre, mula nung umuwi ako, pre, o kahit nung wala pa ako dito, gagawin ko lahat, pre, pag mga tao namin, o kahit sino pa yan, tutulungan namin yan, pre. Gagawin ko yan, pre, kung ano kailangan mo, nung ano, kasi sobrang fucked up talaga, pre, na ano ko talaga, ngayon, nakikita ko talaga at nararamdaman ko. Hindi, pare, yun nga, so, ito na nga, pre, balik tayo sa inaano namin, pre, na ba't ganito yung kwento nga. Umunta kami sa isang lugar nga namin na, hindi namin nakalain na, pare, naano kami, pre, na set up kami, pare.
Set up kami, Pagbalik pare. mo na? Pagbalik namin, pre. Tap, diba? 4 days pa lang, pare. Set up, pare, mula sa mga taong Holy up. Oo, huli up. Honey! Yeah. What the fuck? Mm. Damn, man. Talagang, sabi ng paring Luni, kala mo prank lang na malala. Pero totoo, pre. Talagang, ang ina, pre. Nakaupo kami nito, pre, sa loob ng isang eskinita. Hindi ko nababanggitin kung ano man yung anong yun. Pero, banda sa lugar namin, pre. Pero hindi yun yung hood na hood ko, pre. Kumbaga, malapit pa, no? Binisita namin yung pare ko, pare. And then, sabi ko, hindi, isama ko si paring adik ko, di ba? Check natin kung anong nangyayari ngayon dyan. Pre, may makukulit tayo, pre. Tatambay onti doon, makikipaganuhan, kulitan. Then, pare, nahaban ako po kami nito. Ikaw na, pre, magsulit ng ano yung nakita mo, pre, kasi ikaw na Ano tawag dito na, syempre, you know, sama-sama. But, you know, bigla na lang sinipa yung pinto, man. The cops were there and, you know, it's, pinadapa. Like, dapa. It was already suspect, bro, because walang, yung pinagdalan sa amin, like, walang bintana, like, and it's like, but, man, it's just crazy how kung paano nangyari lahat, man, kasi it, like, happened in the most perfect way, para walang mangyari. Kasi, like, at that from the moment that I landed, I was like carried. That day I was it. And you know, nung pagkasipa nila ng pinto, men, nakatutok agad yung baril sa ulo ni Jordan, pero yung hawak, men, nasa gati, nakatitig ako ganyan, pare. Sabi ko, puputukan ako nito. Kinakatok yung ulo ni Jordan na nakatingin ako sa kanya kasi hindi ko alam kung malalaban siya, men. Hindi ka, nagtititigan kami na, kasi iniisip ko kung maglalaban si Jordan, you know, like, wala nang choice, man, we gotta go. But, sinasangga ni Jordan yung ano, yung baril. Ginagawa ko. Wag, sir, Ginaganon mo? habang nakita ko nakatutok, sabi sa akin, nakatingin ako kay Jordan, sabi ni Jordan, pre, dapa ka, pre. Then, you know, like, parang, you know, I just fucking, like, gave in there kasi, you know, like, di ko alam ko, like, it just, for me, it was like, you know what I'm saying, what's the right move here, right? But then, kung sakali man na nanlabang kami, man, ang dami pala sa labas. You know, and it was, it just happened in a perfect way, but, you know, it feels like, I mean, like, kinuha lang yung pera yung mga pera namin dala, tol. Ito, kwintas ko. Kinuha, sabi ko dun, ba naman pwedeng makuha yan dahil remembrance ko yan galing sa huli kong deployment. Sabi nung, pwede naman, magkano mo gusto bilhin sa akin? You know, like, these things, bro, we don't know this shit. Like, don't, man, it's, you know, like, we won't dare. Yeah, you know, I mean, like, you know, it depends on the situation, I guess, but, you know, like, doon, walang usapan para maka-areglo, eh. You know, you get, like, I spent time too, you know, nakulong din ako, and, you know, it wasn't, there's no chance to talk, bro. They take you and fucking put you in that shit. Loob ka agad. Tapos lalo ngayon, di ba? Inang yan. Pasok ka talaga. Yeah. So who the fuck set you guys up? Shit. You got an idea though? Siyempre ba, ganun na. Ngayon, hindi na. I think, kasi grande rin yung pasok. Isa rin yun, man. Hindi talaga. Surprise din. Hindi kasi, like, si Jordan, he's a hood star. That's the truth, you know? Like, saan lang kami pumupunta, may mga nagpapapicture. And, you know, like, he goes back to his hood, bro. People fucking going crazy. Like, you know, people are screaming from the corner of the street, fucking welcoming his ass. So, and then, like, we dressed up like this, you know, coming from a car, and then we go and walk inside the fucking, you know, like, sa mga butas, man, like, what you expecting, you know what I'm saying? Like, that's money right there. So, me, like, pagbaba nyo pa lang, nakita na kayo. Bro. Matik na yun, pera yun. Kaya salamat ko Nakalimutan. Humingi na kayo, pare. Hindi, nakalimutan. Yun yung ano, pare, kumbaga komportable ka nga eh. Yun yung na ano muna. Wala, pre, hindi na nga ganun. Iba na ngayon. Hindi yun yung iskinita dating pinapasukan mo at yung mga nasa harap ng yun, yun pa rin yung mga taong yun. Ibang tao na lahat yung mga yan. Iba-ibang iniisip niyan para gawin sa isang taong naglalakad doon. Amen. Pera yan eh.
Era yan. So, nung nadali. Nakabikin na po yung kwintas neto. So, nung na kami pare, Bro, tinubos mo, man. sabi ni Tata, Pongis Pong, walang personalan. Di niya alam yun. Di niya alam yun. Di niya pa I've narinig. never heard of that Never heard before, that shit. bro. Di niya I'm alam like, yun. Pong is Pong. Nung narinig ko yun, ako'y natuwa. Sabi ko, kunin mo na lahat. Tanggalin mo na itong ko. Bro, I have like, yung mga kaano pa nila, May suot namin pare bro, na I'm wearing a fucking like, you know, that Nabawi, Blueface pare. Rolex, bro. Bawi. Man, this is Bawi. like almost, kung nakuha lang nila to, they don't know what they're looking for, like, Sabi nasan yung, kung anong sabi ko, oh, man. wala! Tinaniman nga kami. Sabi agad, ang tanong mo Tinaniman naman, kami. Wala silang makuha kasi, hindi, wala. yeah. Linagyan kami, pre. Just Binisita ko. don't give love to the fucking, Pumunta ako doon para magbigay, para tumambay kami sa gate, Charity. Oo, man, ganun ang pero yun nga. At, ganun ang nangyari, pare, na hindi mo akalain nga kung pwede mo yan. So, nung na nga ako, nung bago tanggalin yun, isa lang naisip ko, pare, syempre, mga anak ko, pare. 6 na anak ko, pre. Tapos sa isang walang kakwenta-kwentang bagay, nadali ako. kung kailan pa wala tayong ginagawa. Kung wala naman ako ginagawa. Sana kung, di ba? Oo, Kung- na-bypass, you Oo, yung mga dami. May mga ganun, may... Hindi. Wala, ano? Hindi ganun eh. Tapos first time pa nito, parang, ba't ganito? Di ba? Ba't pinaranas sa akin? Ba't onting tapik, pare, onting paalala, pare, na ingatan mo ang buhay mo, na huwag ka magtitiwala ng kani-kanino, pre. Na, yun nga, nung tinanggal yung pare, hindi ko akalain pa rin nabibitawan ako ng mga nun. Kinuha yung cash, pare, sabi, magkano laman nito? Kung magkano man ang laman yan, sa'yo na. Sabi ko, tanggalin mo lang ko. Sabi ng mga, tuloy na natin yan, pare. Dami nila eh. Asit naman yung kakarampot na cash na yun, magkasya na yun, di ba? Pare, kinuha yung kwintas, mga relo namin, pre. Nakausap ko yung pre. Pre, kung ikaw marunong ka talaga may pag-usap sa mga taon to, wala naman imposible sa Pilipinas na to, pare. Yun yung masabi ko. Akalain ko ba may dala akong cash nung pre, gaganunin ako, pre, pero sa onting cash na yun, pre, lumaya pa rin ako, pre. Onti lang yun, pre. Kahit pa paano, pre, nakalaya kami. Pero pwede na kami matuluyan nun. At hindi nangyari itong podcast na to, pre. At pinagkikwentuhan nyo na lang kami, pre. Paring Jordan ko, dapat pupunta dito sa podcast na to. Pero hindi, pre. Ang bait ng Diyos, pre, na bigyan pa kami ng chance, pare. Alam din kasi nila yung trabaho nila dumari. Alam din nila, pre. Kaya, nung binitawan kami, kunwari yung iba, mga ganun. Pero mabait pa rin ng creator natin, pre, para ipaalala nga namin, ganang ano mo yun, hindi na yun yung buhay na dapat mo ano yun, kahit ang intention mo ay mabuti, pare, mga demonyo at mga impacto sa paligid mo, pare, ay Di safe sa streets talaga. Di talaga, pare. Di talaga safe sa streets. Di ka mahal ng kalsadang iniisip mong inaano mo, yung pinopostihan mo. I mean, you gotta, Kaya minsan tama na tayo. be there, you know, you gotta be there. Minsan siguro na dumana para dun yung puso natin kahit sa tayo magpunta, pero kung babalik, Nung time na yun, di ba? Nung dati, Diba? nakaligtas kami noon. Pero kung ikaw, babalik-balik ka pa, babalik-balik ka. gagawin pa rin yung mga gano'n, man. Doon ka lang sa bahay mo, yakapin mo yung anak mo. O nagsabi sa'yo. Yan ang realidad, pare. welcome to the Philippines, no? Welcome back home, Sabi pare. ko nga, pare, culture shock talaga to, pre. Sabi, dapa! Dapa daw eh. Pero ano tawag dito, yung kasi stature mo ngayon, man, is what everybody in the hood is trying to get to. Bro. Na, you know, like, yan ang kaya nila, you know, what they're doing is to get here, bro. At, you know what I'm saying? Like, I feel you when you saying that, man, I love the hood too, bro. Alam mo yan, man, I took you to, like, you know, dun sa amin. And, you know, it's more, parang iba na yung laro natin, man. Like, you know, at an early age, you know, we're OGs. You know, like, wala naman talagang, you know, there's, it's just a new era of, you know, of, hayaan na natin yung hood maging hood, man. We'll love them from here. You know, we love them from here. Like, nobody could question kung ano man yung mga nagawa na natin, man. You know yourself, you know, like, your reputation speaks for itself, and hindi natin maabot yung mga level kung saan tayo nakaupo if, you know, if we're busters. Sabi nga ng kumpare ko dun,
Pare, bakit ka pa bumabalik dito? Doon nga sa lugar nga na yan. Alam nila nandun na ako. Pero di nila alam, pumunta ako doon ng biglaan. Yun nga, kaya ganun yung nangyari. Kumbaga, nag-surprise kami. At yun nga, kami yung sinurprise. Kami yung sinurprise, pare. Kahit maganda ang intention mo, kahit kung sino pang yung taong yun na tinulungan mo, na kung ano-ano nang nagawa mo para sa taong yun, pag yun talaga ay, gagawin talaga nila yan, kukunin. Gutom talaga, pare. Kumbaga, ikaw yung premyo. Yeah, pray, pare. Premyo talaga. Bakit nga naman nila, you know what I'm saying? Like, pwede na nila kunin ngayon eh. Yeah. You know, but that's like, you know, that goes back to the bottom of the problem, man. Na, you know, it's, man, like I was talking about this to Jordan na yung bansa natin, mas malaki lang siya ng konti sa Oregon State where I'm from. Where I live now, where I reside right now, and that's one state out of 50 in US. However, in Oregon, bro, we have less than 20 million in population. We have 115 million active Filipino here in our country right now. If that's not power, I don't know what that is, bro. That's why kahit na ano pang corrupt ng gobyerno, ano pang, you know, like, pinapahirapan yung mga tao natin, the sheer volume na nagtatrabaho, kasi pagka may nag-quit, meron agad may kailangan ng trabaho na yan eh. We're gonna continue to, like, to survive, bro. Pero wala tayong nakukuhang tulong, man. Maayos na. You know, in order to, like, you know, grow, like, yung mga pinakamayayaman sa bansa natin, man, Chinese. Yeah. Yun ang grabe Sino ngayon. talaga malalaking negosyante Na dito? pare, ang daming mga ban na magaganda. Bro, why not? Ano na? Kami amin ng mga building. Bakit Why hindi not? Pinoy puro Chekwa, pare? Kung makatingin sa atin, kala mo. Mismo. Pare, Tapos sa kanila to. naka-stinky face, pare. Yeah, I was in the Man. casino playing, bro. Dumudura sila sa carpet, like, you know, it's Okada. right, you know, like, who the fuck, you know what I'm saying? Like, pare-pareho tayong tao rito, man. Pero iba like, man. Talagang they were- Hindi ka na sa Pinoy kasi nasanay sila, alam nila, nababayaran dati. Oo, tayo ang tatulong sa sarili nating bansa, imbis na tayo dahil. Kahit sa Doon tayo bulag na bulag, pre, sa salapi dito, men. Men, control na control talaga tayo, men. Lalo na yung, yung sa scatter, yung sa phone, yung, sheesh, may nakita ko pare, nagpakita sa likot, pare, di ba? May kwinta, cellphone. Sabi ko di ba, pan-text yan, cellphone natin, pantawag. Pre, pagkapindot niya, puro app ng sugal, pre, mamas. Man, pare, talagang hook na hook ang mga tao dito, pre, sa sugal, pre, talagang, na tayo, control talaga na tayo dyan, pre. Ano kasi, man, like, you know, dahil sa hirap ng buhay, na laging why not? umaasa sa jackpot, mabilis. you know, kahit man lang maging one day millionaire, you know, yung pangarap ng mga tao, man. Kasi talagang lugmok, man. No, sa dog, like, I know about that sentence, dog eat dog world, but I've really freaking, like, you know, saw that here, you know. Like, kung ibibigay natin lahat ng problema natin ngayon, men, kaya natin ibagsak individually, right? Tayo ngayon, lahat na nandito ngayon, kung meron tayong problema at kaya natin ibagsak, men, meron sa labas pipick up niyan kasi yung dala nila mas mabigat eh. But here we are, bitchin', bro. Bitch. Oh, shit. Oh, my God. Ay. Aray. Wala talaga. Grabe yung pinag-uusapan nyo, pare. Talagang malawak, Chinese, mababatingin sa Pinoy. Ito yung malala. The fucking Pinoys right here are busy hating on each other. Shake on diamond haters, bro. Like, you know what I mean? When we did your video, 27,000 views. It's Tagalog, right? 27,000. What do you mean? Like, all Filipinos was watching that shit, man. You know what I mean? Like, Americans don't understand Tagalog and shit, man. Bro, they were fucking. You got a lot of love, though. You got a real motherfuckers like, tangina sana, I can be like too high, I can get out the hood. Right. Pero yung ibang mga fucking bobong mga talangka, they're like, fuck this nigga, man. That nigga just making shit up. Fuck this, man. You know what I mean? Yeah. Sino He ba? left us. You know, that's what they say. Like, he left us. Like, oh, man. Like, but when, you know, kahit nandun kami sa, you know, in the other side of the world, this guy talk about his hood. Like, he reps it over there, bro. He talks to me about, I can't wait na mapakilala kita sa mga kumpare ko doon, tol. Because, like, you know, when nun pumasyal sila sa amin, you know, like,
it was I tried to do my best to accommodate them. So siguro, you know, like when sinasabi niya sa akin na tol dun sa amin pagka, you know, like I'll show you my hood too, and it's like, you know, he's proud of his hood, but then they Bro, it's hella funny you said that. I can relate because when I came to the US, right, we got other pares that are like, you know, more fresh off the boat more than me because, you know, I came there first, and then when they got there, all they talked about was the same shit you were talking about. Oh, my hood in the Pinas, man, my hood this. Like, their heart is still in the Philippines and shit. And one thing he did, when he came back here, after he made it in life, he didn't gotta talk to you fucking dumb loser motherfuckers. Right. But he came back to the hood with the intention of fucking giving some shit, like, you know, some charity Bro, shit. he was And you giving motherfuckers out didn't like money that. there. Bitch shit, bro. Santa Claus, yeah, that's what we're bro. doing. Is gloves up, guns down. We want to fucking hurt people and shit, man. Like, bitch people and shit, man. You know what I mean? It's Yeah. fucking like crab mentality. Real shit, It's bro. crazy, bro. Real shit, man. But you know, Ganun. Tapos ganun, di ba? Hey, nice motherfuckers, right, man. right. That's the way fucking party movement, Yep, motherfuckers. yep, yep. Yeah. Pero yan, naniniwala ako ang tao sa nga sa buhay mo ay sinasala habang ikaw ay umakyat. Talagang totoo, hindi mo sila kayang bitbitin lahat. At naiiwan lang talaga yung mga tamang tao para sa paglalakbay ng buhay mo, pare. Para manatili siyang sarap buhay, pare. Ngayon, alam mo na. Ngayon, lesson learned, pare. right. And andito pa din tayo. Ha? Yeah. Yun. Andito pa din tayo, pare. Hell yeah. Hell Yun lang, hindi natin akalain na pare, may mga kwento pa pala, mga ganun pa palang sisingit pa, pre. Right. Hey, but on the other hand, bro, I went to Paul's Hood in Alabang, man. That's Alabang? Alabang? Or Baclaran. Tangin, man. In Baclaran, man, that was live, bro. Like they, Yeah, dinala ko siya sa food naman. Sa that bakla. love that they be giving, you know, the OG right here, man. They were, you know, like you can tell that he did well, you know, during his time there. The shorties are giving love to him, moving like the cariton to make sure he got a parking spot, you know. Yeah, they Yung got- mga ano na punta sa... Like everybody wanna get 10 years burned by na ako him. dun 10 years sa, kasi ano, away mo lang eh, 10 Outback. years na eh. Hindi, mga 5 years na din. Uwi ako. 5 years pa. Baklaran pala to. Sa kanila ako tumira, pre, nung na-deport ako sa Amerika. Sabi ko nung pagdating ko, tanga na, malakas naman na itong tiniran ko, ah. Ayun na, yun pala. Ayun, pre. Dami tsaka sabi niya, pre. Pre. Pre, ang makulit, habang nakatira ako sa bahay nila, may ka-video call ako, yung nakasama ko sa loob. Habang kausap Sa ko, Japan. pre, sa Japan, yung nakasama ko nga sa loob. Sabi nito, sino yan, pre? Magkakilala sila, pre. Yung kasama ko sa loob, tapos yung tinira ko sa Amerika, magkakilala. What the fuck? Na hindi ko akalain. Tapos itong nasa loob, kwento ng kwento, pare, Daly City, San Francisco, ganun-ganun. Pero hindi ko akalain na doon nga ako madedeport. Right, that's Hindi ko alam doon ako pupunta. Alam mo yun? Right. Akalain ko ba, pre? Di ba? Nandito pa rin nga tayo, pre. Tapos pare, third ko, pare, kasama ko to, matagal na, pre. Talagang malalim, pare. Malalim, pre. Right. But how'd you met him? How'd you guys met each other? So I basically sa US I do my business basically is wholesale, and well, just to like, you know, clarify, I'm a licensed like wholesale from over there in the US. Yeah. And him, because of he knows my best friend from LA, and my best friend know that, you know, that's my line. He told me, I didn't know about Jordan because I'm busy hustling, bro. Like I don't know who's like, you know, who's doing what, you know. Like I love the community, the Filipino hip hop and all that stuff, but you know, like I'm hustling, bro. And Focus. yeah, but I saw Jordan as like, you know, a pipeline. Didn't think that he was gonna put me on a freaking, you know, like a just different level, because, you know, the connection that he already have in his state, you know, allow us to like, you know, open up a like another location over there, and you know, hopefully that, you know, just get stronger our movement over there, and makapagbakasyon pa rito. Yun ang ano. Yun ang goals, pare. Naisip ko pala, pare, kahit tatakot ko rin sa isip ko yun eh. Surprise! Kasi pare, kahit kami pre, hindi kami mapaniwala na parang
kahit anong buti mo nga sa mga taong yan, pre. Pag ikaw ay, yun nga, binigyan mo ng pagkakataon, pare. By the way, pare, can you explain to them right here in Tagalog? In America, we got this saying, no good deeds goes unpunished. Can you like translate it here? Or Siya, what? magaling siya sa mga translation. Hindi po. No good deed Goes unpunished. no good. Of course, yeah, like the good karma. It's basically what, like, I feel like, you know, it's sometimes, I mean, it's more, now that I, you know, hear it again, para siyang, I would say sometimes you have to know exactly. Not all good deed is good deed. Is that Like no good deeds. Like when you do something right, you have good intention, good deeds. Sometimes you get punished for it. It comes back for you in a Right, bad way. right. Even though Gusto ko na sabihin. your intentions is good. It bites you? Yeah. Even though you got good Kain intentions. nila ako ng Absolutely. Like exactly what happened to you guys. Shit, man. You know what I mean? Like I guess it's it's yeah, absolutely, I agree on that. Na minsan Nagmagandang gusto mo loob ka na. Right. Tapos Napasama ikaw pa. kayo napasama, minasama Hindi ka. lahat ng... Na magandang intention at gawain ay Hindi lahat ng mabuting ginagawa mo ay mabuti rin ang babalik sa'yo. Parang pinagsabihan mo pa yung kaibigan mo kasi mahal mo. O tangina mo, huwag ka na magpaka-addict, huwag ka na magpaka-bobo, huwag ka nang tamad. Maayos ka, ayusin mo pagkatao mo. Tapos imbis na magkaroon siya ng Tanggapin, utak, ng gana. magalit pa sa'yo, tangina na ito, Tangina na ito, kinuha yung buhay ko. Maghanap na ako ng kaibigan na ano, kung kukonsintihin yung kabubuhan ko para pare-parehas kaming bobo. sama-sama Like kayo. that, like that. But that's love though. You know what I mean? Kaya mo nga ginagawa yun kasi nga, mahal mo nga sila, may pakike, di ba? Oo. Yun yung hindi nila maano, pero, sino ba tayo para magano ng tao, di ba, pre? Tayo dito lang para magmahal. Ikaw pare, ikaw si Tuay, pwede ka masalita. tayo yung pare movement, tayo yung may-ari ng lahat. Kasi baka iisipin lang sila yung may-ari. Wala pong malabo. Dito pa tayo sa klaro. It's pare movement. Ito po yung totoo. Hindi to pagalingan mag-artista, pagalingan magsalita. Sa inyo na yan, kayo yung pinamagaling na artista. Pagalingan kami dito ng pinaka-totoo, sa pinaka-totoo talaga. Ito po yung pare movement. Para klaro, pare, kasi masyadong malabo ng mga bagay-bagay. Right. Diba? Iniisip nila sila yung tama eh. Hindi nyo naman maya paglalaban. Hindi nyo naman kayang humarap. You know what I mean? So, Yung katotohanan na yung hubad na. Bro, hindi natin kasi minsan ma-fast forward yung mga isip nila kung hindi nila abot yung mga iniisip natin. But you know, it goes sa minsan tol, parang rin na iniintindi ko rin yung I try to argue with myself kapag ganun ang naiisip ko about the next person kasi parang pagka ganun ang bro. yeah. Okay. Dahil dito. Salamat. Infused From the grapes. heart, man. From the heart. Grips ka muna pare, grips ka muna. Okay, So, man, ikaw pare, kamusta kayo dito pare? Kamusta naman ang dito pare? House, Okay. Kwento natin yung kung paano natin kinuha si paring Adi natin nung umuwi ka sa bahay. Kung after nung nangyari Tinupos. Tinupos. Gusto mo yung kwento? Di pare, sabi gusto pa daw ng cash, di ba? Sabi ko, wala nang cash nga dito. Gusto mo, abot ko doon. Sabi ko, di, tatakbuhan mo. Sabi ko, di, hawakan mo na yung kumpare ko. Pero magkakasama kami sa kotse namin. Kami nag-control nung hindi kayo sumakay sa kotse namin, sabi namin. Bitawan mo na yung mga ibang, mga tropa nila. Kumbaga, kinalas na nila kami dun sa Pero di kinita na iniwan namin dun si paring Adi sa mga ilang kanto sa kung saan kami Kaya ko naman sarili ko, men. Sige. Pare sundalo to. Nalaman nila na sundalo ka. Nalaman nila, pre. Nalaman nila, nag-iba yung turing nila dito, Kaya pre. nagsimula ang negotiation. Oo, nagkaroon ng pre. Kasi isang tasa kayo ng deploy. Diba? Pero Uy. nung una muna tinatanong kung taga saan ako, sabi ko Cavite.
Pero nung Iba tinignan yung, nakuha yung wallet namin, Na amboy. nakita yung ID ko, may veteran. So, tapos, di sinabi ko na dati nga akong, naging US Marines. Hindi na tuluyan to. Itong tatlo, tuluyan. Sabi na dalawa. Sabi ko, sundalo rin ako, kaso sakali na. Sundalo na kali. Para sa salitang gali, napasok. Ha? Napasok. Napasok, pare, napasok. Sa salitang gali, O di, ito na pare. Naiiwan na siya sa ano. Oo, Ayan na. Aray, hindi, kuha ko ng konting ng gusto nila. Pakina, yun lang pala eh. Bilisan ko, pre, para di na magbago mga isip. Pagbalik namin, pre, sinama ko to. Sabi ko, ayun nga, may yanin tayo, pre, may nangyari. Gulat to. Bilisan natin, pre. Pag ikot namin, pre, kita namin to kasama nga yung mga tropa nga, di ba? Pre, pag-abot ko nung cash, pre, casual lang, ha? Pre, kinuha ko agad yung, sabi ko, amin na yung kwinta. Sabi ko, pati yung mga relo. Nung una, parang ayaw, pati amin na. Tapos yung bag ng, meron ako suot na bag eh. Kinuha rin nung yun nga, nung mga ropa. Pre, hinuhubad. Ay, hinuhubad. Yan mo na lang yun. Ibip mo na lang yun. Ibip mo na lang yun. Pare, nung pagka pre, ako naman nangaras, pre, kung kinukuha ko yung pre, binigay naman nila lahat, pre. Binitawan din nila kami, pre. Ending, may mga tinatanong pa, gusto pa kami maging kaibigan. Pagkatapos kami, biglang nag-switch. Mag-connect tayo, ganun. Ano pa dapat natin pag-usapan, di ba? Ikaw pang pare. Ayoko namin mga ganyan energy, pare. I don't like that shit. Some petty shit, some stupid shit, na parang, pre, pagtapos mo kunin yung pera, pare, parang normalin mo lang na parang, anong next natin, parang, pinapayuhan pa kami, parang, what the fuck? Bakit mo na tayo? Pambawi na Sige, first time. Diba? Pambawi. Parang napaka-ingot lang talaga ng pre, ng mga nangyayari, Huwag pre. daw muna kami bumalik sa hood, baka pagkamalan daw kaming snitch. Pero skandalo yung nangyari. Skandalo rin, pare. Hindi pa namin nakakita, no? Ito kami, pare, ang dami niya, Tol, pre. nung lumabas ako dun dahil sabi nila na hindi raw ako tutuluyan, nalaman na dati ako sundalo na ako yung unang bumaba, man. The whole hood was looking at me like they wanna kill me, bro. I'm looking at, bro, because I came out, di ako ako yung lumabas, and then hawak-hawak na parang pinaprotektahan. Parang ka nagpa-PC, pare. But that's only because ang naisip lang nila kasi galing akong tate. Si Jordan, yung itsura niya, mukha rin naman galing tate. Parang tinanong si Amboy. Siya nga lang. Tiga dyan lang ako eh. Umaw naman sila, pre. Kaya, yun lang, pre. Yun ang pre, kumbaga, may pa rin, pre, mabait ang natin, pre. Kailangan nyo, yan lang. Bibigay natin, pre, di ba? Ang problema dyan, pre. That was a dark moment. Yeah. Kasi, being in the hood too, we know what it's like to post that threat to our enemies, when we lift that gun up. But when the gun is pointed at you, Iba. That energy is different. That's a dark energy. Like, it's it goes both ways, I think. Hindi lahat ng nag-angat ng baril kaya may puso para magpaputok. But, at the same time na, kapag ikaw naman natutukan, man, it like, when you know that the intent is real, at talagang kalaban ang may hawak, man, then you're like, just, everything, like, it's 100 things running in your mind at the same time. Hindi mo alam kung ano. Oo, man. Like, talagang ang kasi bilis lang, nakadapa ako, dahil nga sinasangga ni Jordan, na-imagine ko na yung kung ano-ano na puputokan na si Jordan, susunod na kami dahil nakadapa na kami. Ganun yung dating, pre. Ganun. Nakatago. Kinuha nila yung pera dahil nanlaban kami. Walang nakakita. And, but instead of that, pa mismo nagsasabi na, magtutulungan tayo pero hindi tayo dito mag-uusap. Maraming chismosa eh. Crazy. Yeah, that's crazy, man. Pero ito to, since you guys been through that, since you guys mentioned that, pwede po ba natin explain from a real professional military trained person that
a message for all the street gang members, gangsters out there na nakabili ng magagandang mga the extension Glock, mga ganung magagandang mga drum, kung ano pa basta magandang mga bit nila, kunwari protection daw. Can you explain to them in reality, kasi na medyo naloko na sila, is an illusion. They think na pag tinabaho sila, somebody really trying to work them, that they can somehow fucking FPJ and John Wick and fight back and protect themselves. Malilito But lapid in reality, pag tinabaho ka ng totoong professional, wala ka ng pag-asa. Pag tinabaho ka lang ng mga chipi-chipi lang, yung matatanga-tanga, baka makapag John Wick ka pa doon, baka makatakas ka pa. Pero sa totoong buhay po, pag talagang tinabaho ka ng real military fucking trained professionals, kahit ang dami pang biniling AR-15s, kahit ano pa, wala na po kayong pag-asa. Kasi nabibrainwash po yung lahat ng street gangsters, lahat sila eh. Right. You know what I mean? They really think that it's their protection, na baka makachamba pa, you know what I mean? Yeah, maraming mga tumapang dahil may nagkaroon ng baril. Yes, sir. Na hindi naman dati palaban, pero pero ganun na talaga yung mentality. Sabi ko, mas brutal yung mga bagong generation kasi sa US, like the youngsters, they would say that I don't want to scuff my shoes, bro. Why would I fight you? I'll shoot your ass. You know, and this is ganun na yung mentality. But it's sabi tulad nga ng sinasabi ni Paris, like with the cops, you have to understand that yung off time niya mga yan nasa range yan. They're letting go of thousands of rounds. When I was in Iraq during war, bro, at mga bata kalaban namin, my chance of hitting a kid at 100 yards is over 80%. Ooh. And his chance of hitting me back is less than freaking like 16%. Because hawak mo yung buhay nila. And sometimes pagka it's such an illusion kung akala mo, bala, that everybody can shoot a gun, but when a person behind the gun can handle its power, then that's a big mismatch. Pagka ako nakabaril, lagi kong inaano is ilan yung bala, because that's the number that I could take down. I will connect, versus somebody that will just shoot out. Kasi they've been watching a lot of fucking movies. Pwede to Magaya ko nga to with the extended clip. Ibig sabihin pare mas wide pa rin ng mga bata doon kaysa dito sa Pilipinas. Pare may so pa barilan. Mas may pera kasi like the hood. Parang hindi katulad dito, yun nga yung sinasabi ko na kaya sobrang extreme dito sa Pilipinas kasi pare-pareho ng gangster, man. Kung ang gangster doon matapang, yung gangster dito matapang rin, pero hinaluan mo ng poverty. Yun, yung pinaglalaban namin doon, neighborhood lang, man, samahan to protect the hood, to protect the brothers here, the good ones, they spread out, they get bigger. Here, bro, they fight for their life. If they don't take your shit, they might not eat. So, what I'm saying? Like us, pagka binaril ko to today, uwi ako sa bahay, kain ako dinner. Yeah. I go out, I bang, bro, I'm on Jordans. I bang, I'm on my jacket. So I got a nice fucking revolver. It's a different type of banging. Yeah, I'm dangerous. Because I have all that weapon. Dito, man, natatawa ako dun sa mga mayayaman na part, sasabihin, kunyari, pupunta sa Baclaran, mag-ingat kayo dyan, sasabihin sa mga anak nila. Paano naman yung mga nakatira dun? Kanino sila mag-iingat, man? Sino magtatanggol sa kanila? We're all Filipino. We're all same people. But it's yung tingin ng tao, man, based on sa appearance. Ako, pabilis ako sabihan ng pulis na absueldo just because I came and grew up in US. Ito, 6 anak ko. Walang background check, man. Hindi nga tinanong may anak ba ako? Yeah. Sino mas malaki sa kanilang pangangailangan na makalaya? No. Wala. Pero may anak. Meron. But it was hindi na yun binuksan. It's just mas mayaman to.
Laya. Gets, pare. And that's the fucked up part, man. Understood. Alam nila may pang-attorney. Yung nabanggit niya Alam yung nila, Ashanti. di, pag yari sila, pre. Ano yung nabanggit mo nung nakaraan? O dito, tangin na, yung sinkhole nga sa Singapore, kinabukasan ginawa eh. Dito, wala kang problema sa kalye. Ginamit yung butas, sinisira. Ganun ka sa mga sa Pilipinas. Sisirin ka sa ano eh. Nagsisir, nagtitrip eh. no? Presidente nga dito, harap-harapan nag-o-tabs and shit. Oh, man. Fuck that shit, bro. Pupunta ng Amerika, kausapin si Donald Trump. Palong-palo. Namumuti pa yung ilong eh. Grabe. Yung mga Kantas nila, nahaluan pa ng poverty. Yeah, yun ang, Mas extreme siya, pre. Mas hindi extreme. siya comparable in my point of view, and like, believe me, man, like, kilala, like, may mga OG rin sa US, and I'm sure, like, you know, dun sa mga, back in my days, I've been heard of like a couple of people. So, nasubukan ko rin yan, man. I did the bad of the bad, like, and dito hindi, man. Hindi siya mako-compare dun. It's like a lion and a wolf is what I was telling Jordan. It's Nice. dito, yeah, like they're both vicious, but don't get it twisted, man. Like our people, they're sanay sila lumaban, man. Mas magaling tayo. Warrior talaga yung dugo natin eh. Oh. Yeah, but we were forced to believe that we're not. Pagka tinanong mo, men, ang anak ng Pinoy, any anak, anong gusto mo paglaki, men? Ang sagot niya mga yan, piloto, doktor, attorney. Bro, all of those are still workers. Yeah. May nagpapasweldo, men. Whether like, walang sumasagot ng businessman. I want to own a corporation. That's not planted in our child's freaking brains. Yeah. Kasi binababa nila tayo pag-iisip natin. They keeping us in a box mentality. Yeah. But like when I got locked up and nobody wants to hire me, it forced me to like move into like survival mode. And that's when I opened my business and I made the most money I've ever made. Then working, even like as a military or as this, like after that, no professional. I have 3 sisters. They're all nurses. None of their paycheck matches what I make, bro. All 3 of them combined. All of 3 of them combined, and I'm proud to say that because hindi ako nakatapos, man. Like dumiretso ako sa pagsusundalo after, kasi buntis na yung my ex back then, like. Maaga ko siya nabuntis. So, it was to save me from the gang life. And iniisip ko, man, is, now that I'm gonna have a son, anong pwede ko gawin na hindi ako makatapos ng college pero mataas ang sweldo? Fuck it, I'll join the military. I'll grab the gun. But in my mind, bro, in my heart, bro, I'm Filipino, man. Like, I'm going for the money, but Damn. Yeah, it just doctrinates you like other stuff. I mean, like wala namang like the U.S. military, like gave me the discipline and all that. Like I learned a lot of good things from it, but it's never to be not Filipino. Oh. Like it's if it's war between countries, I'll come home. So it's yeah. And this is exactly why all Pinoys are pares. Right. Wait, all pares are Pinoys. But not all Pinoys are pares and shit, man. And if you don't have balls, I suggest you get some motherfucking balls so you become a motherfucking top G champion like this guy and shit, man. You know what I mean? So we're encouraging everybody, man, just don't be a bitch, bro. You know what I mean? Just fucking fight for your life and shit, man. He knew in his heart that this is a fucking joke, man. I'm gonna use my brain and I'm gonna use my motherfucking balls to fucking win, nigga. Like, you know what I mean? And that's exactly what it did. And I mean, encouraging everybody to do the same. Nigga's body movement, nigga. Yeah. You know what I mean? Got Party 30, Neko Shot today, we got the homie right here and shit. Ikaw naman tol, paano ka napunta sa Tate? Napunta ako, petition ako
ako ni Airpad. Same tayo. Ilan taon ka na punta doon? Alam mo na. 20? 20 na. Mas mas alam niya na yung nangyayari talaga. Bro, yeah, he's the OG in his hood. What, 20, bro? Yeah, like he's deceiving. Look at that guy. Like that's the what. Asian shit. Right. Forever young type. Man, that short guy will stab you, bro. Stop playing. Pare, kasama ko to, dalawa lang kami sa Daly City, pare. Wow, shit, pare. Okay na ako, sabi ko, good na ako dito. Hindi ko kailangan ng madami, pare. Don't let the baby face fool you. Yeah, bro. The way the hood gave love to him, I was like, man, this little motherfucker had done some crazy shit, bro. Damn. But you know, it was like a proud moment. Yeah. You know, You got dropped off LAX, right? Yeah. How did you feel when you first came to America? Like, you know, when No, so the first time I came to San Francisco. to first go, my bad. San Francisco, yeah. But when you got there, what were you expecting to see? Like, No, like the first time I got nothing to like English. Yeah. No, just yes or no, bro. Just yes or no, like Yes or no, shit. motherfucker. Yeah, What? just yes or no, like, bro. I didn't learn from English back then. I grew up on the street. on the street. So on the street. What street? where are you from? Where you from, huh? Tell us where you from, homie. Galing ka Baclaran, galing G. Sin City. Galing Sin City. Yeah. Ay, pagdating mo ron, 20 anyos ka na, di ba? Oo. Wala kang mga halos kakilala. Wala. Naka-experience ka rin doon ng mga... So, Bago mo nga ito, mga... Hindi. So, Wala. ito na mga Mexicano mga naging tropa ko. Edi 6 Norteño. Oh. North. North. So, edi 6 months pa lang ako noon. Tapos may napuntahan kaming isang malaking parang condominium. Tapos 3 floor yon. And then sa 3 floor na yon, iba't ibang mga nangyayari. Sa first floor may sugalan. Sa second floor may mga nagsasayawan. Tapos may mga parang illegal na video karera. Sa third floor, prostitution. Ba't ka nandun? Sabi na nga ba, di mo mawala yung prostitution. Ba't ka nandun, ha? What you doing over there, ha? So, eto na. Biglang may nagwawalang isang Mexicano. May dumating na police. Lahat naging legal. Nawala lahat. Nawala lahat ng mga sugal. Wala, naging chill lahat. Sabi ko, hala, ang galing. Ang galing, pare. Bigla nag-switch. Biglang nag-switch. ano Hinahanap ko yung mga machine, nawawala eh. Nawala. Ang daming machine, nawala. Pare, Hindi, amis na amis yan. 6 months pa lang ako nun. Alam mo, sabi ko sa sarili ko, after nun, hindi na ako sasama sa mga to. Masyadong magaling. Masyado, sobra. Mga ano to, mga Pinoy. Napalapa ka rin doon. Mexicano, mga kasama ko, Mexicano rin kalaban namin. Mexicano. Sila rin naglalaban-laban dun. Dami Isali ka sa amin, dun. Mexicano, ha? Bago yun. Tsaka a reminder to the people from Pinas, normal po doon yung violence sa Amerika. Habang naglalaro tayo ng patintero dito, ang laro nila doon, body shot, tapos yung knuckle-knuckle. Kaya talaga mapipilita maging violente doon sa Amerika, di ba? Tsaka kung sa tingin yung may mga baril dito, 100 times mas maraming baril po doon. Pinamimigay lang yung baril doon, mas maraming barilan doon. You know what I mean? That's fucking America right there, bro. Absolutely. Tsaka mas high-tech, mas Mas advanced sila So, bigla nawawala yung mga ano eh. Biglang nawala. Ilusyon nyo, bigla nawala lang. Kumbaga na-amaze ka pala, nagliligpitan na pala, no? ang bilis eh. Lahat yan. Yeah. Okay. So, ano tanong sa LA? Kamusta yung buhay doon, pare? Kasi alam mo naman kami, sa Pilipinas lang kami dito. Pare, salamat naman na okay naman pare. Kami ni pare Adi, pare yun nga, may ginagawa kami pare na ano namin doon, distro ng warehouse para sa
yun nga, sa weed pare. So, maganda naman ang takbo at masaya ako pare na makasama ko tong pare to na mapunta dito pare sa inyong spot at mabahagi itong mga ganitong kwento. At hindi, ang kulit lang pare, ang kulit lang pare. Yeah, pero masaya pare kasi dito pa din pare yung mga ganun pare kung akala nila ay damage o di naman talaga rin nakatagos pare, papel lang yan pre. Pero ang pagkatao mo pare, yan ang magdadala sa'yo pre hanggang sa dulo pre. Pera lang yan pare ko. Na-miss lang kayo ng Pilipinas. Oo pre. Na-miss lang kayo ng Pilipinas. Kahit ibinigay mo na, kumbaga may mga taong gusto lang sapilitan pre, ibigay mo na rin pre. Pero pare, ang buhay mo, isa lang yan. Isa lang yan pare. At salamat pare dahil, But pinalakasan tayo yung natin, like, together as brothers, like that type of incident, bro, like to share with your bro, that's deep, because anything could have happened. Like napakaraming sitwasyon men na sana naging mas iba yung outcome, and sa awa ng Diyos men, the best outcome yun nangyari sa amin even though we lost some money, Sabi ni... kung nakati lang yun talaga na natutos lang, ay hindi sinasadya, natigas lang. Tuloy-tuloy na yun, pare. Wala na, tuloy-tuloy na yun. Tuloy-tuloy yun. Sabi ni paring Tuhay kay Tropa, iwanan muna natin si Tropa. Okay na yan, maganda naman yung buhay niya, naging buhay. Tara. medyo may edad naman na rin din matanda din. Okay din, tara pare. Maganda balikan yan. Pare, sabi ko sa isip, sundalo yun, pare, kahit bilan yung pre. Papaliin niya yung buto nung pre, alam ko Sa totoo lang, man, like, ako kinikwento ko nga sa kanila, the same day na, tol, ini-imagine ko na, kasi tatlo yung naka-escort sa akin nung kumukuha siya ng pantubos. Tapos naglalaro sa isip ko, hindi ko alam kung bakit, man, pero sabi ko sa sarili ko na baka bumalik may dalang usi si Jordan. Saan ako dadapa? Sabi ko medyo... Awa na Diyos, pera yung dala. But it's di mo alam minsan talaga kung anong ibabato sa ng buhay, and like, you just hope na kung mga ganyang pagsubok kaya lampasan. Yes. Kaya pagbalik namin doon, parang nakangiti pa kami, pre. Ito na, di ba? Ito na. Bitawan mo lang yan, pare ko, at bigay mo lang yung mga kagamitan na kailangan namin. At salamat naman. Pero i-clear lang din natin, pare, hindi yun mismo sa hood ko, pare, medyo sa paligid lang ng aming alam mo yun, sa ibang paligid siya. So, pare, salamat naman at doon siya nangyari at hindi sa aming mga kasakupan pa din. At, salamat sa Diyos at nandito pa rin, pre. Ano sa tingin nyo mangyayari, tol, kung kunwari nakipag-asaran pa kayo sa kanila? Tutuloy na kami nun, pare. Kwento talaga yung pre. Na ko na din, men. Actually, traumatic experience talaga siya. Like, marami na lang rin siguro kami ni Jordan na, sa buhay namin nakita pang mas na, kaya, we were able to like spit that out here gracefully. This is fresh. Yeah, fresh. Sabi ko nga pare, nung Barel, tayo na culture shock yung pare ko. Yun yung kagad na isip ko. Yun yung naisip ko kasi hindi naman niya na mga ganito eh. Ako nakita ko ito mula nung bata ako eh. Pero itong pagkakataon nga lang sa akin nakatutok kagad. Di ba? Sabi yan, pre. Salamat sa Diyos at inimbita mo pare at isa lang ibig sabihin nun pare, inimbita mo kami dito kasi nga ikikwento ang mga ganitong pangyayari pare, because we living in a fucking crazy moment right now pare dito sa bansa natin, really pre, grabe siya pre. Kaya bawat isa pare, ako'y nagpe-pray sa bawat na isa, sa kaligtasan ng bawat isang mahal ko rito pare, kasi pare, grabe dito sa Pilipinas pre. Yun ang masabi ko pre. Kaya mahal kong bawat sa pre, lalo itong mga pare ko na nandito pare. It's crazy. Oh yeah, salute to all, like, the hood and here, man, the Philippines, you guys is I thought I was gangsta, bro, and it's I mean it's just different. Like being Filipino, we're a different breed, man.
or different breed. Napakarami ng mga tao natin hindi lang nabigyan ng chance magaling sa Mismo. Oo, ang daming Marami, talento. marami Sobrang talaga. daming talento. Marami. Nawawala lang dahil sa kahirapan. Oo, Hindi sobrang kaya mo poverty. Kailangan isipin yung pangkain kaysa mailabas yung talent. Mismo. Totoo yan. Yun, Maraming salamat po sa ating gobyerno. Yan. Yan. Tangina pa, naka Rolls Royce na sila dito. Naka sakyan, no? No. Shit. May mga helicopter na may mga iba na mga pang papawid talaga, pare. Crazy. Yung taong yun na mas mayaman pa sa yung asset niya ng mga aircraft, mas marami pa kaysa mismo sa government. Grabe. Mas high-tech pa. Eh, Ganun samantalang kami, iniisip namin yung Meralco namin. Meralco, laki-laki pa ng mga tax. Doon pa lang, corrupt na yun eh. Doon pa lang, corrupt na. Tapos makikita mo yung mga kababayan natin na walang kaya. Masasama na ng mga nararamdaman, alas mamatay na, pipila ka pa. Pre. Isipin mo Yung kanina nakita namin, pre, sasakay sila sa bus, pare, sobrang wala, pre, imbis yun nga, kahit yun man lang ginawa ng gobyerno, no, yung mga tao natin, yung daanan, yung paano yung transpo, yun man lang, pre, maawa sila, pero wala, pare, bahala kayo dyan. Daanan ko kayo ng SUV ko na naka-tinted, na may backup, may mga police, may buwang-buwang, what the fuck? Pre, crazy, bro. Minsan pare, yung mabait, ayaw na maging mabait ngayon. Pare na, yun na nga eh. Kasi mapapahamak ka. Mapapahamak ka, pare. Yun yung nga eh. Mapapahamak ka talaga. Dadaan sila kay San Pedro. Oh, ito na yung ko, 1 trillion na ninakaw ko. Papasukan niyo na ako. Lalagyan siya, mapadala sa si San Pedro. Tato, masaya na ako sa manok ko. Baba! Man. They don't fucking fear God anymore. They don't give a fuck. Wala manhit. Kaya masasabi ko lang dyan sa mga ayun niya, katulad niya, sa mga street, sa mga kabataan, kaysa magpatayan kayo, magpayaman na lang tayo. Tsaka, yun nga, wala. Kahit anong angas mo dyan sa hood mo, nung pinaglalaban mo, wala silang pake sa'yo, pre. Ingatan mo yung bilog mo, yung mga mahal mo, yung pamilya mo lalo, mga naniniwala sa'yo. Doon ka tumutok, hindi yung mga ka-bullshitan dyan sa paligid nyo. Because they don't give a shit, bro. Di nyo napapansin, pre, ini-invade na tayo. Yung buong hood natin, yung mga tindahan natin, binili na nila. Sila na nagtitinda, imbis tayo mga, tayo. Hindi talaga. Nakikitrabaho tayo sa kanila. Ganun na nangyayari. Katulong nila tayo, pre, literal, pre. As in, yung buong street na to, sino, wala, puro ganito, puro saan yung mga tiga di? Wala, Bita mo ako dun sa ganun pare. Kunyari, itong Chinese na may-ari ng building, ano to? Pagka foreigner ka ba, pwede kang bumili ng lupa dito sa Pilipinas? Alam ko pare, hindi. Bawal. Kasi nga, Pilipino din, panggat wala kang, yun nga, Pilipinong dito ka, hindi ka makakabili ng mga ganyan. O makakapwesto ka. Ang nakakabili ng property sa Pilipinas is Pilipino lang. Pilipino. Ang gagawin naman ng foreign, halimbawa, ikaw, bata kita, Chinese ako, yan. ipapangalan ko sa'yo. May nagfa-fund. Ganon. Mag-fund. Parang yung mga vlogger ngayon. May ba naman tayo? Diba, habang nagbablog sila na mga, ganda ng buhay nila. Lagay sa comment section ng scatter. Sugal. May sakit ako. Love story. Sugal. Kanino yung sugal? China. Pre. Lahat, pre. Control, pare. Kuha pera. Wawa tayo. Ganun. Yeah, man. Fucked up, man. That part, bro. Tapos halos lahat ng produkto sa kanila rin. Diba? Itong t-shirt, itong lamesa na to. Puro kanila to eh. Right. Itataka ko nga sa Pilipinas to, bakit parang hindi tayo nagpo-produce? Yung production ng ano ba yun? Ba't kailangan sa Chinese dahil mura? Ganun? Di ba natin kayang gawin ng sariling production natin? Kahit bigas, kinukuha na rin natin sa... Walang magpupondo tol eh. Di ba? Like, go ahead. Hindi sa wala nagpupondo. Ito nga yung monopoly ng oligarko eh. Yun. Hindi dahil sa wala nagpupondo. Mayaman ng Pilipinas. Pagdating sa bukid, agriculture, mina, lahat yan. Mayaman tayong pinakamayaman sa buong mundo pagdating sa mga minerals. Pero, sobrang yaman din ng oligarko. At kaya nang kontrolin yung buong Pilipinas ng monopolyo. Ubus ka muna, ubus.
O baso masyado tayo. Yeah. Yun na para ituloy yung dogma na, sa baba lang tayo, man. Yun ay, kailangan kasi hindi pwede lahat hari eh. Kailangan may mga trabahador. Pero, ang nakakaano lang naman dun is, kung ganun talaga, sana naman is, di pwedeng palitan, kayo lang lagi mayaman. Kahit yan lang kahit sa kanila na yaman, kaya naman natin magpayaman ng sarili. Tama na lang sa amin. Bigyan nyo lang kami ng tamang serbisyo nung anong pwede namin pakinabangan para mas papadali lang ng konti yung mga buhay dito, lalo na mga mas pinakamaliliit pa, nasa laylayan. Yun nga ang yun sa sinasabi ko rin na sa US, men, sinasabi nila yung gobyerno pupunta kunyari sa ibang lugar, mananakop, nanakawin yung mga yaman ng bansa na yun. Men, oo, masama yun, di ba? Pero ang ano ko naman is, at buti pa yung bansa na yun, men, magnanakaw sa iba, ibabalik sa bahay. Dito sa atin, tol, ninanakawan sarili. We're rotten from within. Na paano tayo magkaroon ng malakas na core kung bulok yung nasa loob. Mismo. Yung mismo mga tao natin na nagpapahirap sa atin. Tol. Yung mga inasahan natin na tutulong sa atin at malalapitan natin, man, sila yung naglulugmok sa atin. Mismo. And it's like, it's we need to be together to stand, do your part. Kung paano mo kasi kaya yung pagboto, man, that's important. Layo natin pero okay na, bago pa magboton, bayad na yung boto ng tropa mo. Nabenta na. Kaya kailangan tayo bumoto sa mga totoong, kasi men, para malabanan yung mga ganyang bagay. Kasi kung alam mo na yung ginawa na yun ng tropa at hindi ka pa rin bumoto, man, you're allowing that. Kailangan natin labanan, man, hindi tayo pwede reklamo lang, then we have no solution. You know what I'm saying? For every problem, kailangan, meron kang idea kung paano siya lulutasin dahil, kung magre-reklamo lang tayo, dagdag tayo sa problema. You know what I'm saying? But a movement, a strong movement, like parang movement, it could help a lot of people. Hindi natin kaya tulungan yung buong mundo, but within our reach, kung magpapalakas tayo, magkaroon tayo ng unity, then mas marami pa tayo matutulungan. Together we're stronger. Pagkasama-sama, it's absolutely. Yan din isa sa problema natin wala din, watak-watak din talaga Matakot. Hindi din talaga makapalag. Maharap-harapan na tayong ginagago pero wala tayong epekto Kita mo yung kailan yung, di ba, mga ibang bansa di ba? Yung mga pinapasok na yung na mga rally nila. Ba? Pasok. Tumatagos talaga. Ikaw, ano thoughts mo? Ba't dito? Pare, sobrang safety. Pinalo lang yung stoplight, pare. Yun yung tinututukan. Pinalo lang yung, sinunog lang yung bus. Ay, yung truck. Yun na yung inano daw ng mga bata. Asan yung malaking problema? Hindi, tanong, bakit yun naging ganun? Ba't sila gumawa ng ganun? Ba't sila ganun? Hindi, ba't nila ginawa yun? Kasi nga, may ginagawa kayo mas Nagiging wild na yung mga tao, pare. Nagiging angry mob talaga. Hindi nila gagawin nila, pre. Wala silang choice, pre. Wala silang mapalo. Paluin ko na yung stoplight. Diba? Buti nga, hindi rin mga pulis yung pinagpapalo. Pero yung mga pulis din naman na yun, pare, ayaw rin nila doon. Ayaw din nila, Gusto rin nilang umuwi. Wala silang choice. Kundi suotin yung uniforme yun at tumayo doon. Kasi sabi ni ganon, tumayo daw sila doon. May nakapamewang doon, tayo ka doon. Ba't ako tatayo dito? Trabaho ko sila sumasapo ng galit Sila habang yung mga totoong pre, pinanonood tayo, wala lang pake, pre. Nunod lang sila sa news habang yung gate nila, may yung gate na nga mataas, tapos may harang pa. Naka-aircon pa. Kumakain pa ng uba siya, pananonood. Yung mga gago, tingnan mo, may nagpaputok na pala Tingnan mo nangyari sa Manila. Gagano lang sila. Parang walang yung people power, parang wala ng power yung people. Wala, pre. Hindi nandun, nag-rally. Wala. Parang trend lang siya. Trend lang. Trend. Parang, pero hindi kaya siguro,
yung mga kababayan natin, nangihinayang mag-rally kasi pag nag-rally sila, sayang isang araw nila sa trabaho. Mismo. Di ba? Sobra. Siyempre, ang Nasa paglaban, work hindi siya lang isang araw yan. Malamang, baka abutin pa ng isang linggo kung lahat talaga mag-rally. Pero nga, iniisip nila, wala kaming sasabunin, wala kaming kakainin. Mismo. Totoo. Kaya, so, kahirapan din. Hindi, magtrabaho na lang ako. Tuloy. Namamasada ako, mamasada na lang ako. Kasi wala namang mapapala. Hindi naman Mapalo pa sila. Sa sahod, kailangan magbayad ng... Ito, may nakita nga akong video, pare, pinaglalaban niya, ibaba ang presyo ng toknene fishball. Pare, kinulong. Kinulong, pinagtawanan, pinalo. Pare, kawawa tao natin, pre. Sobrang kawawa, pre. Meron pa isa na friend ng friend, basag yung ano. Yung Diba? Nag-aaral lang yung basag. Di ba pumunta doon dahil gusto niya paglaban yung pagiging Pilipino niya na parang Dahil nga may ginagawa, hindi maganda. Binabaha tayo, wala man lang silang pero sobrang kaya yung mga tao pre, magugutom talaga at kung ano-ano magagawa. Kaya ang dami lalong krimen, ang dami lalong kung ano-ano. Kasi pre, wala, bahala na kayo dyan. Bahala kayo dyan. Dami talaga. Oo, bahala kayo dyan. Kaya yung mga, kumbaga, kung ikaw nasa laking gali ka, kumbaga, hindi ka talaga magsusuot ng mga ganito. Pag lumabas ka dyan, hindi talaga kasi walking target ka dyan. Ay, lahat talagang gusto ng gutom, maraming gutom. Right. Crazy. So baka meron magkaroon ng idea dyan, may pangbili ng sniper. Medyo abang-abangan nyo yung mga dapat abangan. No, sa kasi sa US, like, this is it's something na parang tsapa. Like, it's pagka pumapasok ako sa mga hood that, pagka medyo hindi ka kumpiyansa, what people do is they would suck their chain. Like they would freaking like be scared of the environment. Like, you know what I'm saying? But, like, a real motherfucker gotta do, like, there's no rules. I'm not gonna tuck my shit, because who's gonna take it? Who's gonna take it? Like, fuck, I'm okay not going home. Are they? So it's like, gaano kalalim mo gusto sumisid, sasabayan kita, And it's just, like a mentality of like, hindi naman pa sa pagiging matapang ba, like, it's, like, iba lang yung, like, sometimes, yung paniniwala, like, I grew up that way. Na, what I'm saying, like, you tuck your chain, you're a pussy. Like, Tago mo pa. taking your shame for? So, Like, somebody gonna take that? It don't matter if you have that. Kukunin pa rin yan. They gonna take your shit. So you might as well freaking, like, have your freaking chest out and let everybody know that I take it. I'm blasting back. But, like, sa dito, I was playing the same concept. It doesn't work, bro. It's not the hood gonna take it, the cops will, bro. Di kayo nahawakan ng wood, ito tsapa. Real gangster. Ito mga dito, pare. Ito nagpapatakbo dito. Okay, ina. Tunay. Yap. Tunay lang ang inaano namin dito, pare. Baka kaalam nyo, sinusugarcoat pa namin to, pare. Tunay na buhay lang ang inaan namin dito, pare. Minsan lang tayo dumaan dito. Share natin story. I can't believe it. I can't believe it, man. Like, para siyang movies, man. Happy ko nga kay Jordan, like, I will go back to Portland, tell my boys, like, they gonna believe me. They gonna be like, man, get your, you know what I'm saying? Like, all of that, because hindi nila maintindihan, man. You have to see it. Like, I had to be here to, like, to taste the street, to feel my people's pain. And like, and in such a short time, man, like, actually, kaya kami umabot siguro ng gano'ng kalalim, kasi like, nag-uusap kami dun sa States, and I was telling him na, bro, show me the hood. Yeah, show me the hood, you know what I'm saying? Like, it's, kasi, I feel comfortable, kapag, when there's a gangster around, bro, these are my people. So I'm comfortable in any hood, but, like, hindi ko, ganyan na, yun ang kasalanan ko sa pagiging ignorante. Hindi ako taga rito, man. And you know what I'm saying? You fuck around, you gonna find out. Fuck around and find out. Like, I was taught a fucking valuable lesson, and you know what I'm saying? Like, gotta
gotta check At least na-experience ko yun. Yung hood na sinasabi mo gusto mo makakakot sa hood. Yung mga nangyayari talaga doon sa gano'n. Right. Hindi lang palang hood ang titira sa'yo, man. Like, you know what I'm saying? Sometimes yung unexpected ang magiging pinakamalaking balakid. Because I didn't think na papasok yung police dun, man. Bruh, I was like, what are we doing here? It's crazy. Hindi ka nga makapaglakad ng diretso sa siki pa ng mga butas. But, you know, I was confident na pumasok dahil, you know, it's kasama ko si Parang Jordan. Parang mga training day yung mga eksenahan, you know? Oh man, it's unbelievable. Hindi it's quite an experience. Pero ano lang po, just quick suggestions sa mga mga active na tumatrabaho. Trabahuin niyo yung mga dapat trabahuin, yung mga pangmaramihan, pangmalakasan. Kasi tinatrabaho niyo yung mga taong mababait, taong mga normal na ang pakay lang naman nila ay magbigay sa mga tao, yun yung tinatrabaho nyo. Wag pong bobo, bas galingan nyo. Kumbaga, bigyan nyo lang ng konting betlog, konting panglalaki lang. Sa trabahuin nyo yung totoong trabaho, di mayaman na kayo kagad. Kaya hindi yun din naisip ko kung araw-araw yun ang lifestyle mo as yun nga, ganun sa kabilang side. Parang baduy pare. Parang yun yung style mo. Parang nakakuha ka nga ng onting yun nga na yung kailangan mo. Pero pare kung ganun araw-araw o every week style na ganun, pare ba't di mo tirahin yung talagang ano ba yun? Malalaki doon. Yung mga yun ang makabuluhan at may magkakaroon ka talaga ng hindi yung mga gano'n. Para sa amin yung malalaki doon na gano'n, baka kaibigan ni Hepe. Oh shit. Bawal. Parang ano lang hindi naman personal, point of view lang ng mga gangster, ng mga pare movement, yung mga point of view lang namin nila Bonifacio. Huwag kayong bakla, pare. Gawin nyo na yung totoong trabaho. Total, ginagawa nyo na rin naman. Gawin nyo na ng totohanan. Tangin na yung mga tinitira nyo, yung mga tropang mga maayos na namimigay ng pinaghirapan nila sa buhay nila eh. Kunin nyo yung mga pangmalalaking isda, yung matotohanan, di ba? Yep. Don't be a bitch, dog. Don't be a bitch, man. Huwag pong maging bakla. Huwag pong maging bakla, pare. Pero kinukuha lang yung pera. Pang-bakla ko yun. Oo. Ang magkatapuyot ako na nito, hindi ako bakla. Hindi ka ba talaga bakla? Di ba? Gets nyo? Bonifacio nga po kami. Masama yung di Bonifacio. Sobrang sama ng di Bonifacio, pare. Sana mag-gets nila. Buti pare yung dealing. Lumaki naman na. Tama lang. Tama lang. Doon ako na syempre noong una gusto nila na malaki, pare. Pero, nga pare, sa tagal ko ba naman dito sa atin na lumaki, pare. Salamat naman at marunong tayo kumausap ng mga tao. Alam natin kung paano kausapin ng mga tao, pre. Ayan, natin siya ng mga peaceful, pare. Umuwi kaming nakangiti. Nakuha namin ng mga dapat. Parang kinabukasan. Make it back. Yeah. Hindi. At yung malupit, kung ano yung nawala, pare, bumalik, pre. Nang times 10, times... Nawala. Pagising ko, bumalik. Parang wala nangyari, pare. Kaya hindi siya pare, tagus talaga, pre. Kaya, pare, kwento to, pre. Okay pa, pre. We good, pare. Yeah. We chillin', eating grapes. Straight up. Salamat kay Aling Chari sa paubas. Thank you. Ano ba, negosyante daw, man? May tanong ka ba? Nakailang? Na-amaze ako sa kwento. Yeah. Ang hirap mahalin talaga ng Pilipinas ngayon. Tsaka nakakayang kwento yun. Magaling mo sa ibang bansa, kinukwento, kapwa Pilipino, ginabi yung kapwa Pilipino. Samantala kami sa dati, pinaglalaban namin yung pagka-Pinoy namin. Hindi kami kumakampi sa ibang lahi. Talaga pinaglalaban namin yung pagka-Pinoy namin. Suwi kami dito. Kapwa namin maging Pinoy namin yung titira sa amin. Bitch bro. Bitch Yep. Taka na, kinakalaban ito. Ito, mga Meksikano, mga Negro. Pinaglalaban nila yung bit-bit nila yung bandila ng bansa, pagka Pinoy nila, real fucking Pinoy. Right.
sa Amerika, nakipagsapalaran sa lahat ng ibang lahi. Tapos dito, putang ina, kayo magbobobohan. Sobrang bobo nyo naman po nun. Grabe naman po yun. Oo. Di naman kayo gangster. Gusto lang kumuha. Gangsteran lang kumari sa mga picture, sa mga video. Oo. Wag na pong ganon. Sobrang gay po nun. Ano lang, man. Makapwesto lang, you know, Fuck like this motherfucker na. acting something like they Hindi kasi sa inyo, pagka ni-raid kayo, pinasok kayo, plan negotiation yun eh, no? Pag dalawang pulis ang nakakaalam at hindi sila magkasosyo, Wala ka lang. So, you know, dahil mas marami ang hindi corrupt sa corrupt. Like over there, but marami rin corrupt, man. Like I've already experienced that too dun sa Chicago mismo na, you know, bata pa ako like in high school, they pulled us over and then like sinipa agad ako sa likod, man, and like they found, you know, yung we just had like, you know, a couple ounce of weed and they just took that shit. Basically, sabi lang na ano daw ginagawa ng Asian and Mexican, you know, late at night, and it's like, what do you mean? What crime is that? And then they just hit us in the head, took our shit, told us to go home, you know, like, and but you know, It's my like, stash now, eh? bruh, you know what I'm saying? My shit. Yeah. But like we get gangstered by, you know, like natatakot yung mga tao sa mga, like, you know, quote unquote gangsters. We just want to protect the hood, like. These other guys, they're the gangsters, bro. They take our shit. They take the stuff that we work for. And you know, kung ang hindi ko lang maintindihan is, you know, like kapag yung mga corrupt, kasi kung magpupulis ka at, you know, tapat ka sa serbisyo mo, okay ka sa akin kahit na hindi tayo magkabaro. Pinili mong side yan eh. Loyal ka sa side mo. Loyal ako sa side ko eh. Pero yung mga pulis na kriminal din, ano ka ba talaga? Sino ka ba? And then you wanna mix up with us? Then kapag ka merong kailangan mo promotion, kami huhulihin mo. Tawag dun, balimbing, mare. Like we can't. Ano ba talaga gusto mo? No? Maging bayani o maging... Police ka ba o gangster ka? Like you can't be both. You know, like, stay on your lane right there. But, you know what I'm saying, di ko rin maintindihan minsan. Dahil, syempre, marami rin mga tropa na galing nakaahon sa hood, you know, na nagpolice, you know, and like, sometimes hindi nila ma-escape yung hood, bumabalik sila sa mga ganung bagay. But it's like, kung yun ang pipiliin mo at magiging, you know, like, you gotta have a loyalty. You know, hindi pwede na i-claim mo both sides kung saan ka may benepisyo. Pagka ang kausap mo, mga superior mo, criminal kami. Pero pag tayo magkakausap, business. You know what I'm saying? Like, what's that? Nah. No business. Wala. Man, they hearing this shit from the point of view of real motherfucking shit, man. Yeah, that's crazy, bro. Ano yung mga happenings nyo sa pagbalik nyo doon, man? Ano yung mga happenings sa LA besides business? Like, what do you guys do for fun right there? Ako, pare, got kids, so, you know, para sa akin, Bring Park, pare, magagandang lumalapit kami sa Disneyland, pare. Pare, tumira ako, pare, ngayon nakatira ako sa South Central, pare, Compton, pare. Oh, no! Andun tayo, pre, sobrang active doon, pero, Sa hindi po nakakaalam ng Compton sa Tate, pare. Dati nung kabataan namin, pagdadaan kami doon. hot. Tatanggalin pa namin sombrero namin, good boy kami. Tapos yung malakas namin music, minsan pabababain pa namin. Taka na, sa Compton tayo, teka lang, uwi na tayo na maayos, pare. Mas wild pa sa Compton kaysa sa LA? Wild siya, pre. Wild. Magkaibang wild, pero pareho silang active, pare. May mga lugar kasi doon na, ito di naman active, dito active, pero Compton, LA, active yan. Stay active. Parang lower blue collar ang Compton. Mas, para mas marami siguro mayaman sa LA kaysa sa Compton. Compton, Talagang getuhan, no? Salamat naman, nakatira kami sa magandang street. Right.
Siya na din mayor. Safe na. Tsaka hindi po, to those who don't know, in California, it's like the gangland fucking state. In California alone, America is big with 50 states, but one state in California has more prisoners combined from the whole prisoners of all in America combined and shit in California alone. So many people locked up in there. Sobrang dami, pare. The craziest of the crazy in the whole country goes to California. That's where all the gangbang started at, like Stanley Tookie Williams with the Crips, I live 10 minutes away from Tookie Williams, bro. 10 minutes or 7 minutes. From his house, Yeah. in South Central. Yeah. Doon mismo. Damn, Isang man. straight lang. Go ahead, Nolan. Yeah. So, there's a lot of maraming dun na buo na ngayon ay kiniklaim ng mga, you know, kahit na nandito sa Pilipinas, you know, like the Bloods and the Crips, you know, that's like a LA thing for real. In Chicago, you know, growing up, we didn't even like, you know, do the Blood and Crip thing. We had like, you know, the folks and the people, you know, like the 5-star and the 6-star. We had GDs, Latin Kings, you know, the Latin Counts, the Four Corner Hustlers. Like, we didn't have really Bloods and Crips. That's like a West Side thing, you know. So I mean, it's more East, like really gang talaga na buo, you know, and they would claim a specific neighborhood. Over there, it was like you could be a specific gang, but you're also a Blood. You know, in the East Side, we don't recognize that shit. You know, it's like any gang that you claim, that's almighty. You know, so like if I'm claiming a specific gang, you know, like if y'all are trying to freaking like beef it on the same size, go ahead. You know, like, pero, you know, you're only holding one gang. You know, you're not also a Blood. So, like, how that confused me nung unang lipat ko sa West Side. Because, you know, like, people are throwing the B's and the C's, but then at the same time, you know, they would also claim specific streets that, you know, like, magkakaibang, you know, same Bloods, but, like, you know, iba-iba yung, ano nila, iba-iba yung mga parang based on neighborhood, yung mga rules, and, you know what I'm saying? And, yeah, it was kind of different. Iba rin pala ang culture sa East, no? Ng mga gang na iba rin sa West Coast. Yeah, so I was gonna ask you in Chicago, it's in the East, right? Because in Cali, this is all I know in Cali, like in high school or middle school, like I noticed like in school, the top of the food chain is basically like the gangsters. Yeah. So the lowest of the lowest in high school is like, you know, like the nerds, the dorks, geeks, and shit like that. And then it goes to you upgrade to a skater, and then you upgrade to like a gothic, emo punk, and then you upgrade to jock, and then the pretty boy like reggaeton and shit, and then FUBU, and then you upgrade to the highest owner of fucking everything. It's like the gangsters and shit. Like them the ones that get all the finest bitches in school. They're the one that gets the money. Everybody worships them. Like the gangsters own everything. Willing to fight, basically. But here in the Philippines, pare, magkaiba, right? Dito naman, ang mga gangster dito, salot sa lipunan, nakadiri, squatter. Tapos dito yung mga cool, yung mga nerds, yung mga snitch, yung mga dork, yung mga naka-pek-pek short. It's like mga bakla, vice ganda. It's a different fucking culture and shit, right? Different culture, right? Absolutely. Yeah, so they didn't just Sa Amerika talaga, kumbaga, iba talaga tingin din sa mga gangster, kumbaga ganun. Kaya yung sila Chris Brown. Kumbaga ito sila Jamorant, maayos na to pero naggagang ano mo yun, gusto pa maging hoods. Parang ganun. Yeah, so para lang magkaroon sila ng street cred. Kunwari si Kendrick Lamar, 'di ba nga nung bumalik siya, si Drake na staffa lang, artista lang, tinalo pa rin ng totoong may street cred kahit papaano na si Kendrick Lamar. Tapos si Chris Brown, mayaman na siya, Chris Brown na siya. Sumali-sali pa rin mga Bloods Pyro para kunwari gangster siya. Talagang gangster talaga is on top of the food chain and everybody knows this. But the thing is, they wanna try to make it seem like it's not and shit though, you know. Right. Yeah. You know, it's just dito yung pagkakaiba ng paningin nila. Hindi ko alam kung bakit nabibigyan ng masamang image
you know, like the hip hop community when it comes to, you know, like iba, you know, masyadong ano yung bansa natin, like they're too conservative, no, na we're easy to be offended, you know, madaling, you know, may wag pabulong-bulong dahil baka makasakit ng feeling ng iba, you know, like, man, fuck all that shit, you know, just speak the truth, you know, and kaya it's magkaiba lang siguro talaga yung, you know, like the things that it's two different worlds, really. It's two different worlds, and like, you know, I'm able to I'm blessed to able to, like, you know, see ngayon na nakakaintindi na ako, like, you know, what it is, yung mga hirap ng, you know, mga kapwa natin Pilipino sa ibang bansa, you know, syempre iniisip ng mga yun na kasi yung mga kapwa natin Pilipino na nasa ibang bansa na nagtatrabaho, man, yun na tumutulong talaga magpayaman ng bansa natin. Pagbalik ng pera ng galing sa labas, papasok rito. You know, but at the same time, you know, like yung bansa natin is talagang napapahirapan lang ng gobyerno, man. You know, kaya corruption. Yun ng poverty and corruption. It all goes back to that. Like, I think that's our biggest problem. That's our biggest problem. No, hindi kaya sana ng resource ng bansa natin pakainin lahat. Kaso lang, you know, kailangan ng iba na matakaw lang yung iba. Gusto nung iba meron silang 100 cars. Ganun, no? 3 lang naman yung nasa-drive nila. Mansion, no? Hindi naman natitira, no? Naman. Yeah. Greed, no? Greed, ano? Hindi, taom sila sa interview, pare. Ha? Gusto lang kasi na-interview sila eh. Mansion nila. Tulad na may tropa tayo si yung Egoy. Yung Navy ba to? Navy to. Pumunta siya rito. Kung may sabi niya, maganda naman talaga yung bansa niyo eh. Pero fucked up yung government. So maganda talaga dito, pare. Ang ganda ng isla May na. isla tayo. Ganda ng mga tao dito. Di ba? Pero pare, yun nga yung moment nga na sistema nangyayari ngayon. Sobrang lala lang niya. Yun nga, yung pila, paano sumakay ng LRT, ng bus, yung matanda, kikita mo, ko po, hindi mo alam, yung mga batang nagra-rugby, nahayaan na lang talaga. Yung toll gate. Ano yun, yung daanan, yung isineperate talaga yung mayaman sa blue collar sa mahirap. Siya nakapansin, siya nagsabi nun, so pag andito pala tayo sa daanan na to, hindi natin nakikita yung baba, yung nangyayari totoo, yung sira yung daan, yung jeep kasabay mo, at yung mga nangyayari totoo, paano sila dadaan dun, men? Wala naman yung kikitain nila sa pamamasada, toll pala, ubos na. dito. Pare, So grabe talagang yung dyan lang kayo sa baba. Yun talagang sinasabi sa kanila. Hindi talaga may pambayad. yung mga, yan, mga ano, pero, Dito. 2016 pag-uwi ko, right? I was like, what the fuck is this? You gotta pay to use the fucking road and shit, man, to use the skyway and shit, the fucking Araw-araw freeway. babayaran mo yan? What the fuck is Araw-araw this? babayaran mo yan? Dadaan ako dyan? Yeah, paano yung talagang walang habol yung mga nasa baba? Wala. Sa ganun pa lang walang chance. Paano isipin mo, bro, makipag-date ka, you know what I'm saying? And then pumunta ka somewhere to buy something else. Uwi ka, wala ka na nagawa rest of the day. That was it, bro. Tumaan ka sa yung ibang time mo na ubos sa traffic eh. Ang nakakabili. Paano? Yeah. Mga may pambili ng oras. Right. Maraming magagawa. Right. Pero pagbabiyahe ka rito, pupunta ka lang kunyari ng napakalapit lang siya, abuti ka ng siyam-siyam talaga. Right. Siyempre may mga araw-araw sa rat race na pumapasok. Yun nga eh. Araw-araw yun. At kikita lang ng mga 500 pesos, kunyari. You know, like, yung daan natin dito, that's 400 Oo, bucks. 300, 400. Like, yung dalawang Isang toll na kinross namin is 400 bucks. That's, yung, hindi pangarap na lang na nagta-tricycle dumaan dun, men. There's no chance for him to go up there. Kaina, no? Tapos dun nga, pag nasa taas ka, di mo Sa States nakikita. ba? May mga toll din ba? Meron din. Pero hindi siya hindi madahil. mahal, di rin mahal marami. yun Sa East Coast lang siya actually. At hindi siya mahal. Hindi siya mahal. You know, at ganun pa man talagang magkakalayo. Man. Hindi ka tulad dito. Na privilege. Meron pang exit. Dito privilege eh.
At saka doon, yung toll doon sa US, traffic din. Dito talagang sineperate ang mayaman sa mahirap. Actually, yan talaga yung target ng Matrix eh. Yung gitna, yung middle class, ay yung target ng Matrix. Yeah. Sa pagkakakitaan. Kasi meron ka kahit papaano. So, papasok ako dyan. Siyempre. Diba? Kaya target nila talaga yung nasa middle ng Matrix ng Kaya business. kawawa talaga rin. Kaya kawawa tayo nasa middle. Yung mga wala talagang pera, wala naman silang pagkakaperahan dun eh. Wala. So, middle yung target nila. Pag umakyat sila sa level ng bilyonaryo, paso sila. Bakit? Tangina nyo, alam namin yung ginagawa yung business. Ganyan nga din yung business namin eh. Yeah. So, bababa ulit nila kayo. So, ang kailangan natin sa middle, umakyat din tayo. Mamilan tayo, aakyat tayo ng todo or bababa pa tayo ng todo. Yun lang. Hina-hope nila na kapag nasa middle ka, sumadsad ka. Yes. Pero pagka magaling ka, dahil magagaling tayo, nakakaangat tayo eh. Ayaw nila yan. Siya lang. Galing neto. Galing, papabain niya. May pumapasok ha. Doon mo lagi sa traffic para hindi. So, alam niyo na, lahat ng nasa middle class, magpayaman pa tayo. Yeah. Together. Tapos wala natin gagawin yung ginagawa nila. Oo. Iangat natin yung mga kasama natin. At, like, ako nagtitiwala ako sa mga kupunan ko, man. Like, my brotherhood. Na lahat, wala akong kaibigan doon or dito, man, na nag-hope na mapasama ako. All my people want me to win. Dahil alam nila na, at ako rin gano'n din sa kanila dahil isa lang sa amin umangat, panalo kami lahat. That's the mentality, and kung hindi yun ang mga kasama mo na having that same mentality, gusto nila sila lang magaling, bro, come find us. We want people, we want us to grow together. And like, sobrang dami kasi na naglalaban-laban tayo, pero there's so much food to eat for everyone. Kung magtutulungan lang. Magtutulungan lang. Hindi natin kailangan magpatayan for something small. Man, ang dami. Merong tao na pasasabi. Kung kumbaga, kung sa 10 tao, kung yung tag sa 10 na yun, kumuha ng tagi-tigisa, makakain lahat. Right. Pero pag may isa rin kumuha ng 10, kahit dalawa lang kunin niya, di may isang magugutom na. May saka kunyari sa isang grupo, alam ko natin kunyari na meron ka ng malakas mong moves, alam natin na may malakas kang moves, alam natin may malakas akong moves, pero together, bro, pag pinagsama-sama natin, mas malaki pa siya kaysa sa malakas mong moves individually. Real talk. Yun ang hindi natin, like, sinasantabi natin dahil iniisip lang natin, umangat, hindi natin nakikita yung opportunity ng may mga brothers are gonna live. Mismo, na-experience ko naman yan sa music. Ganun din. Mga kasama mo, tapos, pagka umangat na yung isa, ang hirap na abutin. Imbis na itulak, Imbis na dapat, mas sama-sama, mas marami pang magagawa, mas malakas. Yung nangyayari, okay na ako eh. Goods na ako. Pagalingan na siya ng wala na pakialam sa inyo. Wala na akong kailangan sa inyo. Okay na ako. Nakita ko yung mga ganung tao sa music, sa hip-hop. Kaya kung minsan makapanood nyo sa mga YouTube shorts, may mga homeless or squatter na konti na lang yung pera na, tapos may pinibigay pa rin ng kapiranggote ng pera, tapos tuwan-tuwa, good job. But in reality, it's because they ain't got nothing. But you find out the true character is when you give them a lot of money, then you'll find out what is gonna do with the money. Diba? Kasi madali lang yun. Kasi kami sa Oblo kami, walang-wala kami. O di, tara, hati-hati na tayo, wala na tayo. Pero kung talagang mayaman ka na, and this, you find out the true character and shit. What you gonna do with the money and shit. Diba, pare? Dahil, syempre, pagka sobrang deceiving yan, man, ang pera. Minsan, yung demonyo ng pera, napakalakas minsan ng sigaw niyan sa tao. At, kahit na minsan, wala ka naman talagang balak na gumawa ng hindi nararapat, man, pag nandyan yung bulto ng pera sumisigaw sa harap mo, bro. At lahat tayo may gusto lahat tayo may pangangailangan. Why would I not want a fucking Ferrari? I want one.
You know what I'm saying? And like, so there's not enough money kung tutuusin lang. But, you know, like, the moment na hinayaan mong pera ang magdikta ng character mo, then you ain't really nothing. You ain't really nothing. What are you standing for? Anong pinaglalaban mo? Kasi it can't be money, bro. The money is the tool, the fuel. Tool lang yan eh. Tools lang. Hindi yan yung main That's ano the eh. tool, the fuel that strengthened the movement. Not the freaking weapon to fucking stab your brother with. Mismo. Yeah. Kaya masarap gumawa ng pera, man. Like, I love making money. I'm all about that shit. I ain't gonna do shit if we're not making money. But, man, you know what I'm saying? Like, I got my morals too. I know my team. You know, like, I know how to hustle the next person, but I recognize my team, man. You know, like, that's strengthening each other. Mas malaki yan sa pera, man. Mismo. There's no value to that. Wala kang check-in na may isusulat sa akin at sasabihin na tol, bigay mo si Jordan. Because that, whatever that value is, me and him make 10 times, 100 times. Yeah. Fuck that. Burn it. I'll smack you for offering me. Panood ko sa'yo. Ito, ganito, di ba? Right. Shit. Pero minsan hindi kasi na, like, you know, dun pa lang sa part na yun, sa mababang part, you know, like, silaw na, man. It's not sustainable. Wala na. Mismo. It's not sustainable. Like, hindi mo na nakita yung grand finale, man. No, sayang, no. Lumiko ka agad. Lumiko ka. Hindi mo Intro nakita. pa lang lumiko ka may na. ano pa to, may balloons and confetti. Hindi, inunahan mo, pre. Linikuan mo ka agad. Mas effective pa sa magaling, men, at mas effective pa sa mga nagpa-practice, men, consistency. Real shit. Kapag ikaw tuloy-tuloy, minsan ginawa mo ng 130 times, tumigil ka, hindi mo alam sa 131st time yung yung jackpot mo. And people, they're so easy to quit. Konting pagsubok, man, konting hirap, konting utang, konting, you know, like, my girl cheated on me, like, man, Konting shame lang, no? shut up and fucking get up, bro. Konting gasgas. You know what I'm saying? Like, Sumemplang, gasgas lang pala, no? Nag-make sense din yung sa team yung onting bread no. 'Di ba may team kayo tas nag-make sense yung napanalo niyo ng onte. Kasi doon yung minsan makikita kung sino yung yung masisilaw agad eh. Then na-filter kayo every moves. Habang gumagano'n yan. Mas maganda yung nakita mo na agad. Kesa doon mo pa makita sa mas malaki pa yung natapon. Dito ka na nasa barya. at saka, Baba ka na. isa rin pati kasi, like, na isang malaking bagay sa mga ganun is communication, bro. Communication. So pa. Yan, like, minsan, nagsusubukan pa yung mga magtutropa. For what? Magtropa na nga tayo eh. Like, I'm seeing something I don't like, I'm gonna discuss that, bro. Usap is You know what I'm saying? Like, parang hindi na tayo umabot pa sa, you know what I'm saying? Like, ganun ginawa mo eh. Ganito ginawa mo eh. Like, you know, why didn't you say shit? O manggagaling pa sa iba, Hindi mo na pala gusto rin eh. Manggagaling pa sa iba dahil You know sa what I'm saying? Like, hindi masabi. tinuring mo na agad ako kaaway by thinking that. You know what I'm saying? Like, pag-usapan natin to, man. Like, for friends, you know what I'm saying? Like, Communication importante. oh, man. Sobra. Communication, it solves, you know, like, it 90%. solves everything. Everything. Usap. Like, look, friggin', kahit yung mga gera, man, ng iba't ibang bansa, it will never stop kung walang mag-uusap. Yung si Charlie Kirk, pare, yun ang ginagawa niya. Tangina, wag tayo mag-violente, mag-usap tayo. But, You know what I mean? Si Putin, si Putin said, there will be no such thing as peace unless we all accept reality. Shit, man. Right. Diba? Eh, yung mga tao na kasi, they don't accept reality anymore. Basta pag feeling kong babae ako, kahit lalaki ako, kunwari babae na rin din ako. Right. You know what I mean? Tapos, you know what I mean? It's just like all delusion shit, man. You know, so that's why it's not gonna be no fucking peace because of that. yeah. Maraming talagang kahit na anong gawin natin, merong hindi matutuwa. It's just the nature of the world, man.
But we don't need everybody anyways. Yeah, I need more haters. Yeah, quality over quantity. That's the secret to the universe. Yeah. Crazy, man. Yun. Dito That's sa crazy. natin, mga pare, meron tayong episode dito. Sa episode natin, meron tayong, ang tawag nito, yung palabunutan natin. Bunot. Bunot, yan. Meron tayong bisita ngayon dito sa Pare Movement. Dito sila, Paring Tuhay. Bubunot tayo sa ating baol. Yeah, so Bao. it's just basically some Dapat notes. next time pagka, some- pagka may mag-aabot sa atin ng ganito, may kumikembot mo eh. Best idea. Sa Kilawili, di ba? I think we'll get there. Everything's Paunahin possible. natin si, So, si... Motivation note shot. You're gonna give us your point of view, what you think about it. So, whichever one. Pare. Ikaw, pare, siya mo Go naman. first? Or you wanna go first? Ano tayo lahat isa-isa here. Oh, isa na tayo. Okay, para sino man ang bumunot, siya na yung magsasalita. Pare. Or whoever wanna goes first. It's just your what do you call this interpretation of this like motivation notes right here. It says, mine says, feelings are for women and children only. Ooh. So what do you think that means? I mean, we're all men, but even Pac said, bro, you know what I'm saying? Like, even thugs cry. You know? Right? Am I wrong? Kasi, man, alam mo, like, it builds yung mga feeling ko yung mga totoong solidong lalaki, man. Nasaktan ng gusto yan. Mismo. Yeah. Kaya sila laging gano'n. You got molded, talaga siya. right? You got molded by pain and by Binubugbog talaga suffering siya. and like, and totoo naman, man, kung hindi ka nasaktan, man, how could you tell me na, you know, na naging magaling ka? You know, and so I believe that the saying is like, you know, all men, you know, we accept pain, iba lang yung pagpapakita natin as lalaki. You know, we want to be more masculine, and kahit na nasasaktan tayo, nalungkot tayo sa pangyayari, we brush it off like, nah, I'm good. But you know, in reality, bro, like this is how we are as men. Like this is how we take it. You know, we want to show that that tough shell outside. Yeah. Sir. Real shit. You Ikaw, wanna pare. go next? What is mine? Balance is the anthem of the mediocre. Yeah. So basically, all that fucking balance shit is for losers. In other words, because if you really want to be a champion, if you really want to win, it has to be obsession. Like, you know, similar to David Goggins, similar to fucking Pacquiao, similar to fucking Bruce Lee. If you want to be the best, if you want to do some balance shit, I'll just balance party and then balance fucking training, then you're not gonna fucking win against obsession. That's not gonna party and just gonna train all day. Right. That's what's gonna win. You, pare, you can do it, pare. Okay, boredom is the gatekeeper of mastery. So sa buhay, hindi palaging talo. Minsan mananalo tayo, kaya kailangan natin magtiwala sa isa't isa. Kailangan lagi nating galingan. Bilog ang mundo. Nasa baba tayo kahapon, bukas nasa taas tayo. Tiwala lang. Right. Wala, parang Jordan na. Wala, nakasulat dito, pare. Ako muna. Ikaw muna. Mindset is everything. Stay hard. Yan. Tama yun. Huwag nyo pangibabawin yung emosyon kaysa yung sa mindset. Kailangan mas kinokontrol ng utak yung emosyon. Lalo pag meron tayong goal. Mindset talaga. Papunta ron siya. Pag emosyon, wala, malilito tayo. Yeah. Ay, yung kay ano, yung kay paring Jordan, similar to what he said, adversity makes the strong stronger and the weak weaker. Adversity, paghihirap makes the strong stronger and the weak weaker. Tama, pare. Avoid weak people. Be honorable. Oh. What is it? Avoid weak people. Be honorable. Facts. Yeah. Iwan talaga pag mahina. Oh. At saka walang paninindigan. Oh, shit. Right.
Ang sobrang diretso na, pare. Hindi talaga. Hindi talaga eh. Iwan talaga. Anyways, puro katotohanan narinig nyo and shit, man, from the heart, unscripted, none of that fucking fake shit, nigga, like whatever it is what it is. Hindi pagalingan magsalita, pagalingan kung sino yung pinaka totoo. Pare movement, nigga, we own everything, nigga, yeah, nigga, pare movement, 116% Pinoy unity worldwide, fool, everybody. Mean what you mean. Say what you mean and mean what you say. It's real, recognize real, man. Yeah. Yeah.